Alam mo, Carla, very interesting ang sitwasyon natin ngayon sa ating ekonomiya dahil bagamat recently ay nagkaroon tayo ng credit rating, no? Investment grade na pagtaas sa ating investment grade at credit rating ay parehas pa rin daw ang poverty incidence sa Pilipinas. No? So, interesante ito dahil bagamat lumalago ang ating ekonomiya ay ang tanong, inclusive growth, no? Ba ito para sa ating ekonomiya? Yes, tama ka dyan, JC. Yan, marami talagang hindi pa masyadong nakakaintindi kung ano ba ibig sabihin nito talaga. Kaya this morning kasama natin si Dr. Raul Fabella, ang former dean ng UP School of Economics, to explain to us what's happening. So, good morning, sir. Good morning. Sir. Magandang umaga. Good morning. Okay, so sir, simulan natin doon. Yun nga, nag-improve ang ating economy, pero hindi pa masyadong nararamdaman ng mga tao and, there are some complaints. So, can we further, what's happening in the country today? Well, maraming magagandang balita na nauukol sa Pilipinas. Paglago ng ekonomiya sa 2012, tayo ay sa ngayon hindi na basta-bastang nangungutang. Tayo nagpapautang na. Nagpapautang tayo sa IMF, nagpapautang tayo sa US actually. Kasi bumibili tayo ng kanilang mga financial assets, ano? Maganda nga ang mga, at tulad nito ngayon, tingnan mo. From Business World. From Business World, yes. Philippine Rising Star, galing sa Moody's. No? Ang nagpataw sa atin ng investment grade rating, Fitch. Ngayon, medyo ang Moody's sasakay na rin sa bandwagon. No? Magandang balita yon. Ibig sabihin nun, maaring bubulusok ang dayuhang puhunan o kapital sa Pilipinas. Mm-hmm. So, oportunidad yon, no? Kaya lang, natural, may mga gusot pa naman ang ating paglago. No? Tulad ng poverty incidence na hindi nga umuusad. Ang expectation natin na pag lumalago ang ekonomiya, bababa ang poverty incidence. Hindi nangyayari yon. Ako ay natutuwa na ang government agency, na NEDA, ay nagpalabas ng ganong balita. Kahit medyo nakakasira sa kanila. No? Ibig sabihin nun, transparent. No? Maganda yon. No? We have to face our problems squarely. We first should know our problems. No? Ang problema is, ang paglago ng ekonomiya ay hindi pantay-pantay sa buong sektor ng ekonomiya. Most of the growth in the economy ay ang tinatawag ko urban-centered. Mm-hmm. Urban-centered. Nakikita mo naman, pag nag-drive ka sa EDSA, kikita mo na lumalago ang urban areas, yung mga tumatayong matataas na condos. No? Kaya lang, kung urban-centered lang ang paglago ng ekonomiya, maaring karamihan sa biyaya ay pumupunta sa mga medyo mayayaman. Mm-hmm. No? Ibig sabihin nun, hindi pa kumalat sa countryside ang paglago ng ating ekonomiya. Maraming mga reasons kung bakit ganon. Ano? Importante ang hindi pa pag-usad ng poverty incidence, especially sa agriculture. Kasi doon naman ang karamihan ng mga tao, mga poor people talaga sa agriculture. Ang problema ng agriculture, marami. Una, kung tumataas yung valor ng peso natin, tawag na appreciation ng peso, ang income na generated by the economy, gagamitin para bumili sa labas. Imbes na bibili ka ng sapatos ng gawang Marikina, bili ka ng sapatos na gawang China. Mm-hmm. So, naapektuhan sila ng valor ng peso. Pag malakas ang valor ng peso, smuggling ang labas. Alam mo naman natin, laganap ang smuggling sa Pilipinas. No? Hindi lamang sa oil, kundi sa pagkain, sa food sector mismo. Tapos, pangalawa, agriculture, kulang sa pamumuhunan talaga. Yung mga malalaking kapital, umalis na ng agriculture. Umalis na kasi because of land reform, because of the
We have to face the fact that CARP has chased private capital sa agriculture, chased away. So kailangan nating ibalik yan. Problema, kung ikaw yung malaking namumuhunan, gusto mong pumunta sa food production, kailangan mo siguro mga 3,000-4,000 hectares. Saan mo naman kukunin yan? Kung kailangan ka pang mag-negotiate with 1,000 farmer beneficiaries to get 3,000 hectares, malaking bagay yun. Siguro naman madisiskuraha ka na. Sabihin, wag na lang. Sobra na. Ganun. Although sir, iniisip ko rin sir, kasi itong distribution ng lupa ay supposedly babawas doon sa poverty incidence, no? Parang yun yung imagination, di ba? Parang directly mababawasan kasi yung mga magsasaka ay may sariling lupa, may sariling produkto, may sariling ani. Kapag ba sir, sabihin nating malaki yung capital pero hindi distributed yung lupa, posible pa rin ba sir na hindi kaya sir mangyari lang dito ay sa mayayaman lang din ulit mapunta yung produkto mula dun sa lupang yon? Well, sa agrikultura, farm production included, food production included, importante ang economies of scale. Ibig sabihin, dapat industrial farming na ang nangyayari. Yun naman ang trend all over the world. Industrial farming. Ang mga empleyo doon is as regular paid workers. Right. But they will be doing better if they are San Miguel's employees in Mindanao than if they were cultivating their own lands. Kasi may mga produkto na kung 3 hectares ka mabubuhay. Right. Ibig sabihin, mabigyan ka man ng 3 hectares, you will remain landed poor. You will always remain landed poor. Ngayon, kung ang sabi nila, dapat ang gobyerno papasok. Hindi lahat magagawa ng gobyerno eh. Yan ang problema eh. We have to give the private sector the opportunity na papasok sa agrikultura para gagaan ang kahirapan sa agrikultura. Tulad ng sinabi ni MVP. May sinabi sa MVP rito eh. Sa Inquirer. Allow the private sector to enter agriculture and reduce poverty. Parang ganon. Actually, still talking about agriculture, sir. Ito nga yung problema ay parang antagal na, no, na nasa mga what do you call it? Landlords, no, ng ating lupa. Hindi pa rin nag-translate to industrial farming. I think meron nagkaroon ng analysis noon na for some reason parang tamad daw yung mga may lupa, no, sa ating agrikultura. Kasi yung industrial farming ang tagal na po nito, sir, no, in other countries. Bakit hindi natin yun na-explore samantalang 1990s lang naman nag-umpisa yung totoong land distribution sa Pilipinas? Well, CARP really started with the law. Right. Carl at saka ang hope kasi is that small landholders ay determine their own lives, determine their own make decisions about what to plant, etc. Na yan ay lalago ang that's the hope. Yan ang pag-asa. Pero hindi nangyayari yan. Kung small farmer ka, you have to be an entrepreneur like any businessman. You have to mag-decide ka ng kung ano ang tatanim mo, kailan ka mag-harvest, magkanong ibubuhos mo sa fertilizer. Right. Ang daming decisions that have to be made. Decisions that become economical only. Kung malaki kang farmer. Ngayon, kung wala kang financing, kasi yung lupa mo hindi pwedeng cannot be dispossessed by the bank. The bank is not going to give you a loan kung wala silang maaasahang
kung hindi ka magbabayad, makukuha nila. Eh, hindi pwede because the billing sa agriculture is 5 hectares. Okay. Pag lumampas ka ng 5 hectares, kahit bangko ka man, labag ka na sa batas. Yes. But sir, speaking of agriculture pa rin, what's happening with the coconut export? Hindi ko nasubaybayan ng coconut exports, Okay. but I think they're traditionally following up with the traditional coconut exports. Ang problema lang palagay ko is that the coconut trees are growing old and they're not being replaced. And Okay. that's a big problem. Okay. So sir, I guess one of the main things that we have to focus on is being patient rin. Kasi parang, I guess we expect na sasabihin, okay, umuokay yung economy natin. Parang, bakit? Parang agad-agad in-expect natin. It takes time. Ko, no? Yes. Tanggalin agad. Pero at the same time, parang, kasi since nag-improve nga yung credit rating natin, it'll be easier for us to get investments for improvements rin. So, we just need time. Is that correct, sir? Well, dalawang uri naman ng ng papasok. Ang isa, tawag natin portfolio investment. Yes. Ang pangalawa, direct foreign investment. Ang portfolio investment, ginagamit pambili ng stocks sa stock market, government bonds, financial assets ang tawag nila doon. Ang direct foreign investment, ginagamit pangtayo ng talagang kalahalan, kalakal, at paggawa ng permanenteng empleo para sa mga tao. Ang problema ng Pilipinas, bumulusok na yung portfolio investment. Bumulusok na in 2012. At lalong bubulusok pa yan with credit rating. Ang portfolio investments naman, dito ngayon yan, bukas wala. Easy come, easy go yan . Yes. So, pagpasok niya, pwede ka mag-party kasi may pera ka. Paglabas niya, pulubi ka. So ako, ang viewpoint ko, sa katunayan lang, sa kasalukuyan, di natin kailangan ng portfolio investment. Kailangan talaga natin direct foreign investment na gagawa ng trabaho, maganda at permanenteng trabaho, at talagang maka-apekto ng poverty incidence sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa yon. So hindi pa panahon upang mag-party tayo. Kulang pa. Actually, sir, supposedly kasabay din itong pag-improve ng ating investments, actually parang ito yung top level ng ekonomiya. Supposedly yung gobyerno natin, sir, ay nag-a-adopt ng mga long-term measures, currently long-term measures para i-address yung poverty incidence. What do you think of these measures, sir? For example, itong K-12, conditional cash transfer, and ito rin recently, nakakapasa lang, reproductive health law. What do you think of these measures, sir? Ako naman, ang CCT, palagay ko magandang programa talaga ang CCT. It connects the central government with the poor in Tawi-Tawi. I think that is a very good program. What did you do? K-12, sir, and RH law as well. RH law is also good. Kaya lang, ang RH law is not going to change the picture overnight. Yes. Matagalan yun no? Ang biyaya nun, lampas na kay Pinoy. Right. Lampas na kay Pinoy. Now, ang K-12, at the moment, at this point in our history, hindi pa ako kumbinsido. Anyway, mahabang kwento yan, kaya hindi na natin hindi pa ako kumbinsido sa K-12. All right. Okay. So sir, last lang po, meron po ba kayong message para sa ating viewers? Ang biyaya ng paglago ay hindi kaagad dumarating. Kailangan natin ng konting patience, no? Ganun talaga yun. It took 20 years for China to graduate 500 million people From over poverty. poverty incidents. In the process, they also allowed several dozens of dollar billionaires to arise. Ibig sabihin, ang income inequality, almost normal part iyan ng paglago ng ekonomiya sa market economy. Ang dapat lang, basta kay may
kaakibat na pagbaba ng poverty incidence, okay lang yung income inequality rising. Ang binabasihan ko, China. No? Kaya, konting patience, if we follow through with the things we're doing, darating din yan. Kaya lang, kailangang pangangalagaan. Hindi pwedeng pababayaan. Alright. Okay. Maraming salamat, Thank sir. you so much. Once again, that was Dr. Raul Fabella, ang former dean ng UP School of Economics.